I am Jamaica Taghoy. I'm Elmer Dayua. I'm Joseph A. Ramos. I'm Basil Valdez. I'm Prince Benseonia. And we are the Nature Garden. Halika na't pasukin natin ang mundo ng laro. May kosa mas matindi pa sa mga egoy at kano kapag bumanat sa mic. Katumbas ko'y ilang tumbok sa aking dila na hindi na nagbabago ng tumbok. Hinasa ng panahon kasabay ng beatboxong estilo at inilapat ang mga letrang sintigas like Escudero at ilang kwentong barbero ang aking natanggal. So hello guys, nagsusorta kami ng kamote. So makikita nyo dito na, dito sa side na to, dito yung mga maayos at makukonsume pa. At dito naman sa kabila ay yung mga hindi na. Katulad dito, itong kamote na to, ilalagay natin dito dahil ito ay maayos pa at pwede pa natin ibenta. And then ito naman, nakikita natin na hindi na siya maayos. So may mga butas-butas na bulok. Dito natin sila ilalagay para hindi na masama doon sa mga maayos na kamote. So guys, ngayon naman makikita nyo dito na ilalagay namin dito yung mga maayos na nasort namin dito sa basket na malaki na to. Kasi ang gagawin lang natin sa mga kamote na na-harvest natin ay ilalagay natin sa malaking basket para open air lang siya. Para kasi kapag sa plastic siya nilagay, magdudulot siya ng pwedeng maging masama yung kamote natin or magmo-moist kasi yung kamote natin sa loob ng plastic. Kaya dito ang gagawin natin ay yung air dryer. Proper handling naman tayo. Dapat iwasan natin yung madami sugad. Dapat ayos yung paghawak natin, paglalagay natin sa ating lagayan. Ready to benta na. Tunay ko sa ginawa namin post-harvest kanina ay yung pag-iwalay nung una, ginawa namin, siniwalay namin yung mga reject. Sumunod is dun sa treatment kung paano hindi siya mabubulok agad. Tinanggal ko yung mga ugat, then hindi namin siya inugasan ng tubig kasi maaaring mag-moist yun at mag-cause din ng pagkabulok. Pangalawa, na treatment na dapat dun ay yung paglalagay sa tamang lalagyan tulad ng sako kasi kapag plastic yung nilagay mo dun is maaari rin siya mag-moist at mag-cause din ng pagkabulok ng isang produkto. Kaya dapat ang pinaka-learning nun is dapat tama yung lalagyan ng mga crops para mapanatili yung lifespan ng yung. So, yun po ang nagtutunan po namin about sa na-experience namin harvesting ng mga crops sa activity namin sa post-harvest, which is alamin muna namin yung texture sa appearance ng isang crops para maiwasan namin yung harvest loss or yung waste naging epekto ng pagbaba ng value ng isang products. Katulad ng saba is alamin namin muna kung dapat alamin kung bago natin itong harvestin is kung mataba na ba siya na ready to harvest. Kung pahit kasi ang isang saba is hindi natin ito papakinabangan na ibenta sa mga buyer. And also, yung tools na dapat tama paggamit natin. Katulad din sa pagkukay ng kamote. Kung gagamit tayo ng mga bulok o mga dulos, siya masusugatan ito. Kaya yun nga, para ma-prevent natin yung pagkabulok agad kapag in-storage natin yung sweet potato. So, natutunan ko naman dun sa post-harvest activity namin is yung about sa sorting. So, kailangan natin ihiwalay dun yung mga counting time na lang is mabubulok na yung mga sira. Tapos sa mga wala yung mga goods pa na product ng crops. Halimbawa na lang is yung sa sili na kailangan natin ihiwalay dun yung mga sira, yung mga bukbok na, tapos yung may mga goods pa na pwede pang benta. So kasi kapag sinama-sama natin, pag hindi natin sinorting yun, maaari yung mga goods na product is madamay din, magkaroon din ng mga bukbok na magkaroon din ng mga sira dun sa goods crops na yun. Ibig sabihin, dadami yung may sira. So kaya importante yung pagsusorting sa isang product na yun para ma-prevent yung mabilis na pagkabulok ng isang product na yun.